So sa mga nakaraan natin pag-aaral, medyo inihinto natin dahil for the seasons, in-address natin ano ba yung celebration na yon, ano ba yung mga bagay na mahalaga doon. At tayo natapos doon that the Holy Spirit is a divine person. So tinalakay natin that the Holy Spirit is eternal. Matatandaan ninyo, siya ay magpawalang hanggan. He is present everywhere or omnipresent. That is the essence of God, okay? At all-knowing, the omniscience, then, at the Holy Spirit is called God, doon sa Acts, kung maalala ninyo si Sapphira, no? Yan si Ananias and Sapphira. Then, He is the Creator. Siya rin ay naroroon. Kung mababasa ninyo ang Genesis, sabi doon, in the beginning was the Word. In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth is without form. And the Spirit of the Lord is moving upon the surface of the water. Andun na rin yung Holy Spirit. Andun na rin yung Word. When we talk about John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. This triune God is right there from the beginning. But they are eternal. So wala silang beginning, wala silang ends. Okay. Then, tinalakay din natin yung iba pang mga bagay patungkol sa Holy Spirit, no? At ang isa sa mga bagay na ministry of the Holy Spirit ay para tayo gabayan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Importante po yun. Okay? Kasi kung walang Holy Spirit, after Jesus Christ is being crucified and rose again from the dead, without the Holy Spirit, babalik lang tayo sa dati. Kasi walang tinatawag na bagong buhay na ibinigay sa bawat isa sa atin. Sabi doon, a new creation, ang nagdadala nito ay ang Holy Spirit sa bawat isa sa atin. So let's talk about the Trinity. Kaya mahalaga mga kapatid na tayo bilang mananampalataya, mahalaga alam natin ano ba yung pinangahawakan nating paniniwala. Lalo na sa kapanahon na ngayon, marami nang tinatawag na mga paniniwala, and sometimes ang paniniwala na yun ay, ang mahirap din yung halo na, no? Ina-accept yung paniniwala mo, ina-accept yung paniniwala ng iba, you merge it, at yun ang tinatanggap ngayong katotohanan. Okay? Isa sa mga parati ninyong naririnig. Pareho lang naman yung Diyos na ating tinatawagan. Iba lang ang pamamaraan. So definitely, that is a great, great lie. Kasi kung ganun ang ating i-embrace, so a mixture of disbelief and a mixture of disbelief, where is the holiness of God? Asa na ang kabanalan ng Diyos? Where is the otherness of God? That He is the God of gods. He is highly exalted. So kapag ginagawa natin yon, you equate God sa the same standard, so therefore nawawala yung essence of God. Sabi nila sa Muslim is ang God ay called Allah, the same din ng God ng Hebrew. Definitely that is far more different, no? Magkaiba yung mga bagay na yun. Okay. Now, tingnan natin dito. In reality, the problems with the doctrines of the Trinity ay wala talagang eksaktong pagpapaunawa nito or eksaktong kasi sabihin natin revelation, so to say, kasi commonly, ang sabi ng mga theologians is like this. If you study the doctrines of the Trinity, it is like the so-called, you put the ocean into a cup. Kita niyo yun? Doon sa cup, ilalagay mo yung Pacific Ocean, Indian Ocean, Atlantic Ocean. It is so impossible. Now, hindi naman dahil ganun ay hindi natin mauunawaan ang katuruan ng tatlong person sa iisang Diyos o sa iisang Diyos sa tatlong person, kundi ang titingnan natin ano ba yung ipinahayag sa atin ayon sa Biblia. At yun ang i-embrace natin. Okay? So, hindi tayo gagawa ng mga hypothesis outside the teaching of the Bible kasi delikado po yung mga bagay na yun. Okay? So, una, ang sabi dito, God unfolds His revelation of Himself
in the Bible progressively. Kung walang revelation ang Diyos, walang understanding about God. At alam niyo ba kung sino ang revelation ng Diyos? Jesus Christ. Kaya kung wala si Jesus, hindi mo mauunawaan kung ano ang Diyos because Jesus is the revelation, the exact representation of God. You want to know God? You want to understand God? Kilalanin mo si Jesus sa buhay mo. Mauunawaan mo kung ano ang Diyos. Now, sabi din ng isang friends na theologians na kaibigan namin, sabi na if you want to study the Trinity or the Triune God, ang dapat mauna ang New Testament. Kasi sa New Testament, maliwanag na ipinakita doon the triunity of God and the tri-persons of God going pabalik ka sa Old Testament. Why? Because si Jesus ay nagkaroon na ng revelation in the New Testament. Though the essence of the triune God ay makikita mo sa Old Testament, kaya lang hindi mo, kumbaga sa ma-identify sino ba talaga yun. Kasi yung essence of the triune God ay naroon, kaya lang yung identification at malinaw na revelation, dun mo siya makikita sa New Testament. Okay. So, God unfolds His revelation of Himself in the Bible progressively. Ibig sabihin, ano yung paunti-unting pinapaunawa, ipinaliliwanag o lumiliwanag sa atin ang patungkol sa katuruan na ito. But there are three indications that every beginning of the book of Genesis that God subsists in three person. Subsist kasi hindi pa gaanong, kumbaga sa ano ay hayag, ika nga. Doon sa Genesis chapter 1 verse 1, may kita na natin yung tatlong person na yun, kaya lang hindi siya ganun kaliwanag. Yung and God said, and God said, and God said. Diba? So naroroon na yung nagsasalita, naroon na yung salita, at naroroon yung action doon sa sinalita. No? Parang tatay yan eh. Pag sinabi mo, Nak, magwalis ka nga. Ano? So yung salita ng tatay, siya mismo yun. Pag narinig nung anak, at yung anak ay masunurin, tatalima yun. So the power na lumabas sa bibig nung tatay, no, causes the son, yung kanyang anak, na gawin ko ano yung kanyang sinasabi. Okay? Kaya ano yun? Magwawalis na siya, maglilinis na siya ng bahay. So that tatay na nagsalita, the word being spoken is yung mismong tatay mismo yon, no? Siya nagsalita nun eh, hindi pwede maghinanay. Siya mismo yon at yung anak na tumalima doon, isinakatuparan yung sinalita. Ganun ang nangyari doon sa book of Genesis. And God said, let there be light. That word being spoken causes the Spirit of God to bring the word into existence. Kaya tatlo silang active from the very beginning. Yan ay congruent doon sa John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word. So naroroon na silang tatlo. Okay. So according dito, the so-called Christian faith is not polytheistic. So ang Christian faith din is not Unitarian. Pag sinabi mong polytheistic, maraming Diyos. Poly, ibig sabihin marami, no? So maraming Diyos. At yun namang Unitarian, ibig sabihin iisa lamang. Isa, no? Numerically, one. But in the Bible, no, ay merong tinatawag nating the singular one, no, numerically one, at meron tinatawag na dual or two, at meron tinatawag na plural or two or more. The word translated God in Genesis chapter 1 is plural, indicating than two. The Hebrew word used here is Elohim. No? Elohim. The word Elohim is plural. Ano yung singular nun? Eloi. Isa lang yon.
Kaya kung nakita niyo yung si Jesus nung nakapako doon sa krus, na sabi niya, Eli, Eli, no? Single, ang tinatawagan niya ay yung kanyang amang nasa langit. But in Genesis, ang ginamit dito is Elohim, a plural form of the so-called God. Kaya lamang, ang isang makikita natin doon sa plurality, no, doon sa pag-Elohim, gumagamit siya ng singular form of the verb. So, di ba ang tinatawag nating noun and verb agreement? Na kapag ang noun is plural, the verb should be plural. If the noun is singular, the verb should be singular. Kaya lamang dito, kung inyong susuriin ang English in English constructions, ang ginamit doon is the word is from the word Elohim, which kung ating titingnan sa Hebrew context, it is the plurality of person. Okay? Pero hindi mali yun. Kasi iba ang Hebrew language na makikita natin, mga kapatid, rather than the English language. So sabi dito ni Matthew Henry is a popular komentarista sa Bible, okay? At sabi dito, the plurality of person in Godhead, Father, Son, and the Holy Ghost, okay, this plural name of God, okay, confirms our faith in doctrines of Trinity. So doon pa lamang sa paniniwala ng tinatawag na Trinity. Mamaya meron tayong mga bagay-bagay na titingnan natin na sinasabi nila na bigyan natin ng simpleng panunuri. Ano po? Okay, as we have concerning creation, even from the beginning, God gave us a glimpse of the truth that the Godhead consists of more than one person. No? Yun yung tinatawag na Unitarian. Okay, yung Unitarian, mga kapatid, mostly sila ay gumagalaw sa tinatawag na modalism. When we say modal, iisa lang. No? Kumbaga sa yung nagpadala, siya na rin yun, nagsalita siya, huy, pumunta ka doon. No? Parang ganun na nangyari. Sinabihan yung sarili, huy, pumunta ka doon sa mundo. No? At pagpunta niya sa mundo, huy, andito na ako. Di ba? So, it's something weird. No? When we talk about Unitarian, iisa lang ang Diyos. Pag sinabi na iisa ang Diyos, isa lang, Ama lang, walang anak, walang santong espiritu. Yun ang Unitarian, iisa lang. Kaya nung binautismuhan si Jesus, sabi nga nung iba, may ventriloquist daw ang Diyos. Kasi nung binautismuhan si Jesus, lumabas siya sa tubig, di ba? May nagsalita sa taas, nag-ventriloquist daw. No? This is my beloved Son, whom I am well pleased. Tapos yung pinagsalitaan, andun din, sa baba, na siyempre, bumangon siya doon sa tubig. Narito, ako yun. Tapos bumaba yung, Espiritu Santo, na siya rin daw yun. So, that is illogical. Illogical. No? Na kung saan may nagsalita, may pinagsalitaan, mayroong nagpatotoo doon sa salita. The Father, sabi niya, nagsalita siya, nung binautismuhan siya, this is my beloved Son, whom I am well pleased. Tapos bumaba yung Espiritu Santo at nanahan kay Heso Kristo. See? Parang hirap, no? Now, ito pa, ang isang bagay. Alam naman natin anong uri ng paniniwala na si Kristo ay tao lamang. Okay, so ang tibay ng nila doon, doktrina nila doon, si Kristo ay tao lamang, no? Hindi sa Diyos. Ngayon, meron isang akong napanood na nasabi doon, meron ka malaking problema. Sige, kung si Kristo ay tao lamang, sino ang tatay niya? Hanapin mo. Wala kang makikitang earthly father kasi earthly father or earthly person begets earthly person. Tama. Ngayon, ang makikita mo ngayon, kung si Kristo ay tao lamang, sino yung tatay? Di ba kayo nag-iisip noon? Kasi kung Jesus is merely a human being, He should have the so-called earthly father. Pero ang Biblia, wala nagsasabing ganun eh. Ang sabi ng Biblia, lulukob sa iyo ang Espiritu Santo.
at ikaw ay magbubuntis, no? At ang iyong pagiging anak ay tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Doon pa lamang sinabi na anak ng kataas-taasang Diyos. Ay, pambihira. No? Ewan ko, kabag na lang ni Lord sa kanilang pananatili sa ganung pananaw. Okay. But here, in the Old Testament, when we talk about Genesis chapter 1, verse 26, baka naman may nanonood dyan, paki-message lang po kung sino talaga ang tatay ni Jesus. Paki-comment lang po below. Okay, para mapatunayan natin tao lamang siya. Okay. Ang sabi dito, Genesis chapter 1, 26. No? So, dito nyo may kita yung pronoun. So, medyo may konting English tayo, no? Pag sinabi natin pronoun, ano yung pronoun? Panghalip. Ayan, pronoun. So, replacement. Instead na siya yung gagamitin, may panghalip, ito yung gagamitin. So, meron tayong mga pronoun ng, no? Okay. Okay. Pronoun na lang. Okay. Panghalip actually yon, pamalit. Pamalit yon. So, the word na, let us make man in our image. So, the word us, the word are, is a plural form of pronouns. Tama ba? Kasi it's more than two. No? It's more than one. Other than our image according to our likeness. Now, meron din ako narinig na katuruan dito na ang kausap daw dito ng Diyos, mind of Unitarian, ay angels daw. Angels daw ang kausap noong Diyos dito, nung sinabi, let us make man in our own image. Eh di sana may pek-pak tayo. Eh kasi tinulad tayo sa anghel eh. Diba? Kung anghel ang kausap doon, may pakpak tayo ngayon. O hindi man, meron tayong quality of being an angel. No? Supernatural ang kanilang tinatawag na lakas. Then, our image, our likeness. So, therefore, kung ganito yung sinasabi dito, merong pinagkopyahan. Okay. Ang pinagkopyahan ay hindi lamang iisa. Merong nag-usap-usap na ang taong ito ay magiging kawangis natin. Now, yung wangis dito mga kapatid is the so-called the composition ng bawat isa sa atin. Hindi itong physical na hindi physical na features ito. Kaya makikita ninyo ang tao is a tripartite being. Tingnan ninyo mabuti. Yung salita natin hindi pwedeng ihiwalay sa atin. Especially in the court of justice. Hindi po pwede yun. Hindi mo pwedeng pabulaanan ng yung sinabi, lalo na meron tinatawag na witness. Ang hindi tinatanggap sa korte is hearsay, narinig mo lang. Pero if you have a direct tinatawag na understanding do sa mga bagay na yun, yung sinalita mo ngayon, it will acquit you or convicts you. Kaya hindi mo maihiwala yung salita. Bahagi yan ng iyong pagkatao. Kita nyo? Para bang wala lang, naisipan ko lang na gano'n. Hindi. Kaya pag ikaw ay sinilbihan ng warrant of arrest, binabasahan ka ng Miranda rights. Meron kang karapatang manahimik dahil ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin laban sa iyo. Because the word you're going to speak in that particular time, ikaw yun. Kaya yun? At meron kang karapatang humanap ng abogado mo at kung hindi mo kaya, ang gobyerno ang magbibigay sa iyo ng iyong abogado. Okay? Kaya mahirap yun. No? Yung daldal tayo na daldal. Kaya sabi ng Biblia, more words, more sin. Ang parating nalalagay sa peligro at hindi magandang sitwasyon, yung taong madaldal. Yung taong walang wawa kung magsalita. Parati sila ang napapahamak. Okay?
So kaya sabi dito, let us make man in our likeness, in our image, in our likeness. Sabi ko sa iyo, we have the so-called the physical body, we are tripartite being, pero hindi tayo tatlo. We have the body, we have the soul, we have the spirit. And these three, nag-i-exist lang yan sa isang person. Okay? Kaya may kita ninyo mga kapatid, nung nilikha tayo ng Diyos, these three persons or three component of ours should be in perfect harmony. Dapat perfect yan talaga eh. Yung ginagawa ng kaluluwa, nakakonekta yan sa spirit. Kasi si spirit lamang ang merong kakayanan natin na kumonekta sa Diyos at maunawaan ng Diyos. Kasi ang sabi dito, spirit, nauunawaan niya ang espiritu. At dahil merong perfect access ito, si kaluluwa, si will, emotion, and knowledge, dito kay spirit, nauunawaan niya ang Diyos. At dinidesire niya ang mga bagay sa Diyos. At si physical naman, dahil dinesisyonan ngayon ng iyong kaluluwa to obey God, merong iminamanifest si physical na ginagawa niya yung kalooban ng Diyos. Okay? Kaya makita nyo si Eva at si Adan, ba't Adan? No? Hindi yun. No? Iba yun. Okay. Hindi yun. Si Eva at Adan, ano yun? Kung makikita natin, ang Diyos kasi ay dumadalaw sa kanila in the cool of the day. I believe nung wala pa doon sa tinatawag nating fallen nature, si Adan, excited silang makipagkita at makipag-fellowship sa Diyos. Kasi that is the entire desire. No? Sila ay nilikha at winangis sa Diyos. So therefore, the joy na meron sila andoon sa sa katauhan ng Diyos, so to say. Excited sila. Pero nung nagkasala na sila, ano yun? So ito si Spirit ngayon nagkasala sila, sabi kasi doon ay huwag ninyong kakanin, no? So kinakalang i-practice ni Adan at ni Eva yung kanilang sovereign will. Kasi yun ang purpose dun eh. Ngayon, naniwala at nakinig dun sa kaaway. So therefore ngayon, itong spirit na ito ay nawalan ng connection. Yun yung sinasabi sa Biblia. Ano yun? Kapag kinain mo yan, ikaw ay mamamatay. O mahihiwalay ka sa akin. Mawawalan tayo ng koneksyon. At nung ginawa nga ni Eva yun, ang tanging impormasyon na lamang na kinukunan nitong ating soul is the so-called what the physical interprets. Kung ano ang ine-interpret or sabihin natin understanding na binibigay noong flesh. Okay? Kaya nangyari, nagkaroon ng corruption. Dalawa na lamang sila na nag-e-exist. Kaya sabi sa Biblia, dahil ang lahat ay nagkasala, ang lahat ay nagkaroon ng kabayaran ng kamatayan. Kaya yung mga naging anak ni Eva at ni Adan, wala ito. Disconnected sa Diyos. At sila ay namuhay sa ganitong dalawang existence. Though, the Spirit is right there, wala siyang kakayanan na umunawa sa Diyos. Kasi yun lang ang purpose doon kung bakit inilagay ng Panginoon yung Espiritu so that God can speak, God can give instructions to human being. Kaso corrupted na ngayon. Kaya itong dalawa na ito, sa ating kapanganakan sa mundong ito, hinubog tayo ng atin pong flesh at dito ngayon na wangis at nahugis ang atin pong kaluluwa. The seeds of our emotion. So nagkaroon na tayo ng hindi makadiyos na emosyon, hindi makadiyos na kaunawaan, hindi makadiyos na pagpili. Kaya ito ngayon ang kumikilos sa atin pong buhay. But from the very beginning, it should be perfected ng relationship nitong tatlo upang may sagawa niya ang kalooban ng Diyos. Romans chapter 3 verse 10 sabi doon, walang naghahangad na hanapin
sundin ang Diyos kasi lahat ay corrupted. Okay. Kaya dito natin may kita, also in Genesis 11:6-7, ay ganito ang sinasabi. Behold, they are one people, and they are all have same language, and this is what they began to do, and now nothing which they purpose to do will be impossible for them. Ang sabi niya dito, come, let us go down. So sino ang kausap dito? It is just the same doon sa Genesis chapter 1:26, ginamit na naman yung pronoun na come, let us go down, and they confused their language that they may not understand one another. So yun, ginamit na naman. Sino naman ang kausap dito? Anghel na naman. No? Hindi po. Kasi ito magiging ano natin mga kapatid. Ang sabi kasi dito sa, alam niyo ang kausap diyan anghel kasi para daw doktor yan. Ang doktor daw pa nag-oopera, may kasamang nurse or tinatawag na para tulungan doon sa gagawin. Do you think kailangan ng Diyos ng somebody to create somebody? No. Kung ganun dapat, hindi, kung susundin natin yung logic na yon, hindi all the glory sa Diyos. Bibigyan natin ng tinatawag na glory yung mga anghel na tumulong. Mahirap yata yun. Paano natin hahatiin? Diba? So, definitely, ang sabi ng Biblia, hindi ko ibibigay ang aking kalawalhatian kahit kanino. So, therefore, it nullifies that kind of thinking na in the beginning when God created the so-called human being, ang katulong niya ay mga anghel. That is hindi, Okay. The same din, kung makikita natin yung Genesis chapter 3 verse 22, ang sabi ng the Lord God said, behold, the man, ito yung nagkasala na, si Adan at si Eva. Okay. Behold, the man has become like one of us, knowing good and evil. Okay. The word as, makakatulad natin sila, knowing good and evil. Knowing good and evil is not bad, mga kapatid. No? Kasi katatangian talaga ng Diyos. And even ang tao dapat ay meron din ganong katatangian. Knowing good and evil. Lamang, sabi nga natin, the word evil is the so-called, ano nga yung evil? Ano sinabi ko sa inyo sa evil? Ano yun? Breaking into pieces. Ibig sabihin, kung hindi nahulog si Adan at si Eva, they have the capacity to know what is good and what is evil. Lamang sa kanilang kalalagayan ngayon, they are no longer or they have no capacity to so-called determine what is good and evil. Hindi na nila kaya yung pinagkatiwala sa kanila. Kaya sa ating kapanahonan, makikita ninyo, even the Bible ay sinasabi na darating ang panahon na sasabihin nila that good is evil and evil is good. Diba? Maraming ganun, mga kapatid. Now, at the same time, in Isaiah, ang pinag-aaral natin mga kapatid is the word, the pronoun word. Okay. In Isaiah, chapter 6, verse 8 ay ganito. Ang sabi dito, when Isaiah heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Yan. Sino ikang aking ipadadala at sino ang pupunta in our behalf? As na naman yung ginamit dito. And Isaiah responded, here am I, send me, Lord. Kaya makikita ninyo mga kapatid, in the Old Testament, yung mga bagay na yun ay nag-i-exist na. But tingnan naman natin the progressive revelations of God in the New Testament. No? So tingnan natin sa New Testament, yung existence and even the teaching of the apostles.
Sabi dito, okay, since revelation is progressive, more light is thrown on the subject as God more fully disclosed himself at the time of Christ and the apostles. Tingnan ninyo yung Matthew 28, verse 18 to 20. So dito, maliwanag na yung word na as, we, no? At ano pa ba yung mga pronoun na ginamit doon? Our. Okay, tingnan natin ngayon dito. It is a tinatawag na command in Matthew chapter 18 verse 20. So at sabi dito, okay, ano sabi diyan? 18. Yan. Yan. Sabi na, in it, he ordered his followers to make disciples of all nations, baptizing converts in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. So nakita ninyo, mayroong tinatawag na commission. No? Kung babalik tayo doon sa binasa natin ngayon, nagkakaroon ng liwanag doon sa Genesis 1:26, let us make man in our own image, in our likeness. At ang sabi dito, whom shall I send and who will go for us? So dito ngayon, hindi ba pwedeng ibautismo ka na lang sa pangalan ng Ama? Bakit may anak pa? Bakit may espiritu pa? Because sila ay iisang Diyos. Pero kung titingnan ninyo, tingnan niyo mga kapatid, doon sa word na law, I am, kinuha mismo ni Jesus yung pardon. I am with you always, even to the end of the age. So ako ay sumasayo. Ito isa nakaka mind-blowing. Hindi ba sabi ng Biblia, Jesus is seated at the right hand of the Father? Ay bakit siya naroroon? Even to the end of the age. So makikita natin, kita niyo yung vastness of God, because the Holy Spirit, no? Kung titingnan natin, also is the Spirit of Christ. Interchangeable yan. Yan ang mga bagay na yan. Kaya sabi dito, lo, I am with you always, even to the end of the age. So sa pamamagitan nino, sa pamamagitan ng Holy Spirit of God. So, alam nyo, mind-blowing eh. The Father seated on the throne. Kaya kinakanta natin, di ba? Sabi doon. Ano kinakanta natin? To Him who sits on the throne. Ang pinapatulog ko yan doon, the Father. And unto the Lamb. Diba? Siya naman at the right hand of the Father. Diba? At sino yung naririto na nagbibigay sa atin at nag-uudyok sa atin ng pagsamba? Ang Holy Spirit sa bawat isa atin for the glory of God. Okay. At sabi dito, meron pa mga kapatid. The Holy Spirit was to use them to call out a people for His name. This Trinitarian Commission baptized associate the Holy Spirit with God the Father, and God the Son as their equal. He is God the Holy Spirit. So, the Father, the Son, and the Holy Spirit stands on the same plane. Kasi yung unawa kasi natin sa anthropomorphism, understanding natin sa pagiging tao natin, siyempre pag tatay, ay iba yung tatay. No? Parang mataas yung tatay kasi tatay siya eh. Pastor siya eh. Diba? Yung ganon. Tapos sasabihin mo yung anak ngayon, pag-iisipin natin ngayon, medyo inferior yung anak. Pero hindi kasi ganon ang katuruan sa Biblia when we talk about the title of the Father and the Son and the Holy Spirit. Sila ay tatlong person sa iisang Diyos. They are co-equal. Ano yun? They have the so-called the essence of God. Napakita mo nga yung ating tawag dito. Yung pinakaano nito nung teaching. Ayan. Kaya may kita nyo dyan. Ayan. So, the Father, sabi, God. Sa gitna kasi, yung word na God. The essence of God, He is eternal. He is omniscient. Ano yon? He is omnipresent. So, lahat ng essence nito,
Ayan. Yun ang katatangian ng Diyos. Kaya lamang, pag in-examine natin yung Biblia, yung nagtataglay ng ganong katatangian, ay meron yung Ama, meron yung Anak, meron yung Espiritu Santo. Kaya, subalit, ang mga bagay nito, the Father, is God, the Son is God, the Holy Spirit is God, because they have the so-called the essence, no? Pagiging Diyos. But dito, ang sabi dito, Son is not the Father, and Father is not the Holy Spirit, and the Holy Spirit is not the Son. So they are distinct person, but sila ay may essence of God. Sila yung nagtataglay. No? Ganon din, Son glorifies the Father. Di ba sabi ni Jesus, kung ako ay luluwalhatiin nyo, niluluwalhati ninyo ang Ama. At ganon din naman yung Ama, sabi yung glorify your Son. No? At ganon din, itong Son glorifies the Holy Spirit. Pero alam nyo, though ganito sila, nakita nyo yung pagkakasala kay Jesus, pwedeng patawarin. Pero yung pagkakasala against the Holy Spirit, hindi pwedeng patawarin. So nakita nyo, though they are distinct. Kasi kay Jesus, nasa Kanya ibinuhos ang mercy and grace of God. Kaya kahit anong ginawa ng taong kasalanan, kapag lumapit siya kay Jesus, patatawarin siya ng Diyos. Kasi ganun kabuti ang Lord. Lamang ang pagkakasala says, now, yung mga kasalanan mo dito, ito, kumikilos yan para ipaunawa sa iyo na nagkasala ka sa ginawa mo sa Panginoon. So meron kang tinatawag na conviction, great conviction sa buhay mo. No? Kaya may kita ninyo yung mga testimony ng mga mamamatay tao. No? And even I watched the so-called na isang Muslim na convert. No? So, kahit pinagsisipa niya yung Bible, ganyan, no? Pero nung siya in-encounter ng Panginoon, na-realize niya. So, sino ang nagbigay ng ganong tinatawag na conviction sa kanya? The Holy Spirit. At ang trabaho kasi ng Holy Spirit is for you to repent. Conviction kasi ang meron siya. Kaya doon yung makikita kapag ang kasalanan sa Holy Spirit, siya ay tinatawag na offended, lumayo. Ang magiging mo, sino ngayon ang magko-convict sa iyo sa mga pagkakamali mo? Wala. Maniniwala ka sa sarili mo na okay ka. Maniniwala ka sa sarili mo, okay ka. Pero hindi mo alam, wala na palang nagko-convict sa iyo. Kasi ang trabaho ng Holy Spirit is to convict the world of their sins. At sa conviction na yun, itinuturo ngayon sila kay Jesus kasi kay Jesus lang nila masisettle ang kanilang mga kasalanan. At pag nasettle naman kay Jesus ang kanilang kasalanan, ginagrant naman ng Father yung kapatawaran at pagiging anak ng Diyos. Kaya makita nyo kung aalisin natin ang isa dyan, mga kapatid, papaano makakapangyari ang pagliligtas ng Diyos sa bawat isa sa atin. See? Ngayon, the Unitarian, ang daming babanggaing tinatawag na katuruan. Unang-una, napaka-imposible naman na yung nagpadala, siya yung pumunta. Naalala ko to sa mga nanay at tatay Pag inuutusan yung anak, hindi kumikilos, sila na lang yung gumagawa, di ba? Sila na lang yung gumagawa, no? Ay, naku, yung anak ko. Inutusan ko na kanina-kanina pa. Ako na lang ang gagawa. Hindi po pwede yun, no? So, ibig sabihin, may problema. May problema. So, kaya dito may kita natin, ayan. So, ito, the Son is in the Father. Nakita niyo kung mapabasa niyo yung John, no? So, na kung saan the Father is in the Holy Spirit. So, and the Holy Spirit is in the Son. Ang sabi dito, sino ang
bumuhay kay Jesus mula sa mga patay? The Holy Spirit. Siya yung bumuhay. No? At siya rin yung Holy Spirit din ang nag-raise up sa atin para tayo makapamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Kung wala ang Holy Spirit, mga kapatid, hindi natin didesire ang Diyos. Actually, hindi natin didesire ang Panginoon. Kapag yung flesh ang nagdo-dominate sa atin, wala, tabla-tabla si Lord. But because of the Holy Spirit, yung kanyang tinatawag nating magpawalang hanggang, alam niyo, sinusuyo tayo ng Holy Spirit eh. Alam niyo, Holy Spirit ang sabi natin mayroon siyang mother side eh. Siya yung parating kumakalinga. Siya yung parating gusto niya mag-gather. Gusto niya na wag kang lalayo sa Diyos. The feminine side of God, in reality, the character. That is the Holy Spirit. Kaya siya sensitive. Kasi doon sa Biblia, sino daw yung nagtatampo? Sino daw yung na-offend? Kay Jesus ba nakita natin yon? Wala. Kasi sa kanya kasi is the gathering. Naalala niyo yung pumasok si Jesus doon sa yung tinatawag nila linggo ng palaspas. Yung bago siya pumasok doon, ang sabi niya doon, tumatangis siya, "Oh Jerusalem, Jerusalem, how long, no, I shall gather you like the hen." Tulad daw ng inahing manok that gathering the chick. Ganon ang Holy Spirit. Napaka-tiyaga ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Siya yung nagbibigay ng pagnanasa sa bawat isa sa atin. Kaya ano yun? Dapat naman, ang leading of the Holy Spirit is directly proportional sa understanding mo about the Son. Kasi si Son, siya ang Word of God. Sa yung salita na dito naman, sa pagkakilala mo kay Hesus Kristo, nalalaman mo ang kalooban ng Ama. Diba? Kaya makikita nyo, yan yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi man natin, maisip. Actually, yung benediction natin is a Trinitarian benediction. Tingnan natin, mga kapatid, yung 2 Corinthians chapter 13, verse 14. Ito yung benediction ni Pablo. Ayan, ang sabi diyan, "The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all." Yung sa atin, di ba, yung sinasabi natin dito, ano sinasabi natin dito? So may inyo ang pag-ibig. Hindi, so ano ba yung sa benediction natin? Trinitarian yun eh. Dali lang ha. Eto, makikita ninyo sa may bandang huli, yung mismong sinasabi ko sa bandang huli, yung pagbabasbas. Ang kahabagan at kakayanan ng Panginoong Kristo sumaatin, no? The grace of the Lord Jesus Christ, then, at ang pag-ibig ng Diyos Ama. Kaya yung Diyos Ama, ang kinukunod sa Kanya ay pag-ibig kasi siya yung talagang dakilang umibig sa bawat isa sa atin, di ba? Ano yon? "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Okay. Then pagdating doon, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang kapangyarihan at pakikiisa o fellowship of the Holy Spirit ay sumainyong lahat. This is a Trinitarian benediction na ginagawa natin. At yan naman ay ginagawa rin ng mga apostles sa kanilang kapanahunan. Kaya dito yung makikita, ano yun? Okay? Buo, hindi hati-hati, hindi chap-chap ang Diyos sa katuruan ng Biblia, kundi sila ay iisa na suma sa atin. Okay. Ano nga uli yung atin na pag-aralan in the Old Testament? God is
for us. Then, in the New Testament, God is with us, no? Emmanuel. At sa New Testament din, God is in us. Okay. So, yun yung mga bagay na yun na kung saan buo ang ating pagkatao, we are being restored again and again sa ating likas na pagkakalalang ng Diyos. Darating yung panahon na yun. Sa ngayon, eto tayo, meron tayong struggle sa ating, ito lang, actually, ito kalaban natin eh. Itong flesh na ito, yung kung ano yung nakagawian nito. Kaya, actually, we are perfect. Our spirit is perfect. Ang espiritu natin hindi nagkakasala. Because the spirit's desire is the God's desire. Ano ang nagkakasala sa atin? Yung ating kaluluwa na patuloy na pumapanig sa naisin ng pita ng laman. But our spirit, that is the perfection of God being restored sa bawat isa sa atin. Kaya tayo'y nakakaunawa ngayon ng mga bagay patungkol sa Diyos. Meron ka ng tinatawag na desire. Sino yung nakakaramdam ng ganun? No? Na kung saan ay itinutulak ka sa mga bagay. For example, sa music. No? Minsan, dati-rati, ang gusto mong music is, ano yun? Di ba? Pero ngayon, hindi na. Parang wala ka ng desire. Pinapatay kasi ng Holy Spirit eh. Kaya we need to pray for that. Lord, patayin mo yung desire ko sa mga bagay na yun. At makikita mo pag nakarinig ka ng tugtog na ganun, may kasiglahan na dumarating sa buhay mo. Kasi, yun ang trabaho ng Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Without the Holy Spirit, mga kapatid, babalik lang tayo, I tell you. Babalik lang tayo sa dati. But praise God, because the Holy Spirit is God Himself na tumutulong sa atin to do the will of God sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya dito natin makikita, mga kapatid, na the Trinity, mga kapatid, is a biblical teaching or the triune God or three person in one God and one God in three person. Kasi kung walang ganito at hindi natin paniniwalaan ito, mga kapatid, wala kang perfect na kaligtasan sa buhay mo. Kasi sila ay involved sa pagre-restore sa bawat isa sa atin. See? Alam niyo, when the Holy Spirit comes, kasi ganito yan eh. Titira niyo, mga kapatid, you should experience these things. Alam mo, mahal ka ng Diyos. Tama? Alam mo, mahal ka ng Diyos. Sabihin natin, no doubt, mahal ka ng Diyos. Pero alam niyo po ba, na kapag yung pagmamahal na yun ng Diyos ay hiningahan sa iyo ng Espiritu Santo, iba. Nalalaman mo ang depth, yung lawak, yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. Yes, you know for yourself, mahal ka ng Diyos. Pero when the Holy Spirit brings you doon sa ganong reality ng pagmamahal ng Diyos, I tell you, sabi nga ito ay kumbaga nakakasabog ng pagkatao. Kasi doon mo nalalaman that God loves you so much. At dinadala yan ng Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa sa atin. Yes, meron tayong understanding, mahal tayo ng Lord. Paano mo naman nasabi mahal ka ng Lord? Siyempre, binigay niya naman si Kristo para sa atin, namatay para sa atin. Pero when the Holy Spirit of God, breathe that understanding of yours, ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin at nakakatunaw ng kaluluwa ang kaunawaan na yon na mahal ka ng Diyos. At ang pagmamahal niya na ginawa sa iyo, I tell you, ito yung nagbabago sa ating buhay.